blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Sumusunod ka ba kay Jesus? Tinuturing mo ba na ang pagsunod kay Jesus ay mabuti, mas mabuti, o pinakamabuti? Ang gagamitin natin teksto sa araling ito, Lucas chapter 9, 57 to 62. Aking pinamagatan itong Good, Better, Best. Sa buhay ng tao sa lupa, may mga bagay na mas mabuti kumpara sa mga simple at mabuting bagay. Sabi nga nila, mas mainam pa maglakad sa hagdanan kesa ikaw ay umakyat sa pamamagitan ng escalator. Paglalakad ang pinakamabisang pamamaraan ng pag-exercise. Ang mga adults ay kinakailangan makalakad ng 7 hanggang 8 kilometro. Ito ay umaabot ng 2.5 oras. Samantalang ang mas matatanda ay kinakailangan sa pagitan ng 2 kilometro hanggang 9 na kilometro. Ito ang sabi ng Center Disease Control and Prevention. Mas mainam pa daw nakatira sa maliit na bahay na may tao kaysa sa mansyon na walang mga tao. Kaya nga may awitin tayo noon pa na aking narinig, kahit na kubo ang aking tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. May kasabihan din na mas mainam na ikaw ay sumubok kesa sa mga bagay na ayaw mong subukin. Ano po ba yung mga bagay na nais mong gawin pero ikaw ay natatakot at hindi mo ito masubok? Ito ba ay ang pagsakay sa eroplano? O ito ba ay yung binibigyan ka ng trabaho sa palagay mo ay hindi mo kaya? O sa isang eksaminasyon upang ikaw ay matanggap sa isang paaralan pero ayaw mong gawin? Gayon din naman sa buhay Kristiyano, may mga mas mabubuti at may pinakamabuting bagay na dapat tayong malaman. Ang pagsunod sa panawagan ni Jesus na sundan natin siya, ang pinakamabuting bagay na dapat nating isagawa sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Sa ating teksto ay matututunan natin ang mga mabubuti at mga mas mabubuting bagay sa buhay na pwedeng makamtan ng mga taong gustong sumunod kay Jesus. Pero sa lahat ng ito, pinakamabuti pa rin ang sumunod tayo kay Jesus. Unang katotohanan na nais ipadala sa atin, ang mga material na bagay ay mabuti kung minsan ay mas mabuti. Matatagpuan natin ito sa versikulo 57 to 58. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako saan man kayo pumunta." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." Sa puntong ito ay makikita natin na ang taong ito ay nag-volunteer na sumunod sa Panginoong Hesukristo. Ngunit nanais ng Panginoon na sa kanyang pag-volunteer sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo, makita niya ang katotohanan na kaiba ang espiritual na bagay na kapag ikaw ay sumusunod, at kaiba rin ang mga material na bagay na dapat ay sumasa iyo. Ang tugon ng Panginoong Hesukristo tumutukoy sa tirahan. Ang sabi niya, ang mga asong gubat, mayroon silang tirahan, yung lungga. Ang mga ibon, mayroon silang tirahan, ang pugad. Pero siya na anak ng tao, Diyos na totoo na bumaba mula sa langit patungo sa lupa, ay wala siyang mapagpahingahan. Napakahalaga na magkaroon ang tao ng sariling bahay. This is the very essential need of man. Maliban sa pagkain, sa pananamit at iba pang pangangailangan. Kapag ikaw ay umuupa, mahal ang umuupa. Mahirap talaga ang walang bahay o matitirhan. Kapag wala kang bahay,
tiyak salat ka sa lahat ng material na bagay. Pag ang tao sa lupa ay tunay na nakatuon ang buo niyang pansin kung papaano siya magkakaroon ng mga material na bagay. Sa pamamagitan ng pagdalo sa iba't ibang mga edukasyon, kaya nga may mga manggulang na kasabi nila may papamana lang nila sa kanilang mga anak ay ang edukasyon. Kaya nga kahit mahirap pa kanilang mga buhay, pinipilit nila silang ipadala sa mga pribadong mga paaralan. Ang iba naman ay hindi lang isa ang kanilang trabaho, nagdo-double time sila upang sila ay kumita ng mas marami. Mas marami pa nga sa ating mga Pilipino ang pinipili na mahiwalay sa pamilya at makapagtrabaho sa ibang bansa upang matugunan ang mga pangailangan nila sa pamamahay. Most of them, karamihan sa mga tao, they believe that the main reason of living ay talagang ang mga material na bagay. Kapag ganito ang ating naiisip, napakaigsi ang tingin natin sa buhay dahil ito ay panlupa lamang. Totoo, kailangan ng tao ang pera, ngunit hindi dapat ito ang maging motibo sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga ni San Mateo sa aklat niya, chapter 6, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Kaya't magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ipinapakita dito ni San Mateo na ang taong gusto sumunod sa Panginoong Hesukristo, dapat buong puso, buong pag-iisip ang kanyang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Hiwalay sa mga material na bagay o sa pagkakaroon ng maraming pera ang dapat niyang isagawa sa kanyang buhay. Mainam na meron tayong ginhawa sa buhay sa lupa, ngunit napakainam na sumunod kay Jesus, meron man o walang ginhawa sa buhay. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.